Pero automatic ba yun na pag pupunta ka ng Canada, magiging vlogger ka? Hey, what's up guys? It's me, Dima, at welcome sa aking YouTube channel. Ayun, it's been a long time since nag-last upload ako post ng video tungkol dun sa nag-positive ako sa tuberculosis. Nakita ko may 195 million views na siya. Salamat sa mga nanood na nagtyagang manood at mag-like na aking video. And yan, sa mga gusto mag-subscribe lang po. Pabutin niyo ako 1K. Ewan ko ano meron dun. Pero yeah, like, subscribe. Pero yun, update lang po mula nung last ako nag-upload ng video. Cleared na po ako sa aking medical. Ayan. Pirmahan na po nito ang aking certificate. Yan. And ayun, mula nung last ako nag-upload, marami nangyari. Pero natapos ko yung 6 months medication ko. Nag-start ako ng medication April 13, 2023 and natapos ako October 27, 2023. So, mapansin nyo, lagpas 6 months siya kasi may mga absent ako. So, max nga pala yun na binigay sa akin na absent is 14. So, pag nag-absent ka, move ng days yung gamutan mo. So, yung nangyari sa akin, instead na dapat October 16 ako matapos. So, October 16 ba? October 15 ako matapos or 16. Natapos ako October 27. So napakatagal. Parang 1 linggo ata yun. In-extend sa akin by 10 days. So, ayun. So ano ba nangyari mula nung last ako nag-upload? So na-cleared nga ako sa medical. And then after ko ma-cleared sa medical, ang sabi sa akin, within 10 days, sasabit na nila yung medical records ko sa immigration para may process na yung visa ko. Kasi yun na yung kailangan ko sa visa. Cleared na ako sa lahat. Maliban na lang sa medical nung time na yun. So, 10 days pinasa sa immigration. And then, exactly from nag-last day ako sa medical, 30 days. After 30 days is nag-send ng email sa akin si SYMY, which is yung consulting company ko, na pwede ko na daw i-submit yung aking passport sa VFS para matatakan na ng visa. And then, ayun, after 3 days na nag-email sa akin sa SYMY, pumunta ako sa VFS, nagpasa ako ng passport, and ang sabi sa akin, within 3 days, pwede ko nang kunin, pick up ulit yung passport ko sa kanila na may visa stamp na. Pero ang nangyari, meron palang choices doon. Pwede mo ipa-deliver sa bahay nyo, which is through LBC, pero magbabayad ka ng 500 pesos. Pero syempre, ayoko magbayad na sobra-sobra, I mean extra. Kaya sinabi ko, pipick upin ko na lang kasi malapit lang naman sa bahay yung VFS Makati. So after 3 days, and then after, ang nangyari, nakuha ko yung visa ko sa loob ng 3 weeks instead of 3 days. Ang sabi 3 to 7 days. Pero nung time na yun kasi Christmas season na. Kaya siguro ano mo na, petiks. Ayoko naman scan yung mga tao doon. Pero mukhang ganun yung nangyayari. Parang chill na yung mga tao. Pero at least nakuha ko na yung passport ko. And ayun, may tatak na ang aking visa na nakuha ko mga 3rd week ng December. Ano ba yun? Pakita ko lang konting glimpse. Ayan. Ayoko lang ipakita yung other details ko. Pero yan, walang mukha ang aking visa. Pero may tatak na sa aking passport. Yung visa ko. So, ang sabi sa akin, na yung visa ko, i-submit ko na dun sa SYMY and dun sa AMI na nagpa-process ng polo ko. So, balikan natin si AMI ngayon. So, si AMI, after ko masendan ng email ni IRCC na pwede na ako magpasa ng visa sa kanila, I mean sa VFS, 3 days after ko ma-receive yun, nag-email din sa akin si AMI na pumunta ako sa office nila and pumunta ako doon para mag-sign na ng contract, yung official contract na namin ng employer ko. So, pumunta ako sa AMI and then ang sabi sa akin, after ko sign yung mga contract, yung contract ko is papadala yun sa
sa employer para mapirmahan nila, and ipapasa sa Polo Toronto para ma-finalize na yung polo ko and ma-clear na ako makalipad dun sa Canada. Si Polo ata is contract verification something na required, na isa sa mga requirements para makalipad tayo makapagtrabaho sa Canada. So ngayon yun yung hinihintay ko na lang. So i-require ka lang ni AMI na mag-submit ng mga iba pang documents, mag-update ng POTA e-registration form para ilagay ito yung details mo, employment history, pati yung resume. Parang ipapasend din nila sa iyo yung screenshot ng parang e-resume mo dun sa POEA website na yun. And then may POEA training din na ayan yung mga sample. Tapos pero sobrang quick lang. Parang modules nga lang yun na kailangan mong tapusin para may start na yung process mo ng polo. So ang sabi, 2 to 3 months daw ang process ng polo. So December yun. So ang time frame ko is February to March is ma-cleared na ako sa polo and mabigyan na ako ng OEC, which is yung Overseas Employment Certificate. So parang isa yun sa certification na kailangan ko pagdating ko ng Canada. So ayun nga pala, nakalimutan ko. Since naging positive tayo sa tuberculosis, it's sobrang higpit ng Canada dun about sa process ng tuberculosis. Is re-require tayo ng Canadian government na magdala ng mga patunay na natapos natin yung gamutan sa tuberculosis. Unang-una yung dedication card nyo, ang tawag dito, yung pinirmahan ng mga nurse nyo everyday for 6 months. Tapos meron ka nito yung parang medical surveillance undertaking agreement. Form. Parang medical surveillance. Parang ipapakita mo to pagdating mo sa Canada na cleared ka sa inactive na yung TB mo sa lungs mo and pwede ka na pumasok sa Canada. Ang sabi sa akin dito, pagdating ko doon sa Canada, within 30 days, kailangan pumunta ako sa Public Health Authority doon para magpa-check lang parang kamusta yung buhay. Parang siguro para i-monitor lang yung TB mo kasi once na nag-positive ka ulit doon, ewan ko kung ano yung magiging next step doon. Pero bibigyan ko kayo ng update kung ano mangyayari pagpunta ko doon sa Public Health Authority nila sa Canada pag napag ko. And then sana na wag naman, pero kung ano yung mga information na makuha ko doon, kung mag-positive ka ulit sa TB or what, sasabihin ko sa inyo. Pero sana naman wag na bumalik yung TB. Sobrang hirap na proseso and pasakit na yun sa buhay. Sayang, di ba? Parang everyday ako gumising ng 6 AM kasi yung schedule ko sa medical 6:30 nung una. 6:30 AM. Tapos kailangan ko pumunta doon weekdays everyday. Tapos nagpa-shift na ako sa 9. Kasi ang hirap gumising sa umaga kasi may work ako ng 12. Pero ang nangyayari, parang ang dami ng tao sa umaga. So ang ginagawa ko, intentionally nagpapalate ako. Minsan ng 9 ako pupunta, dadating ako doon 10:30. Para ako na yung huling tao. Parang walk-in na lang ako. Kung ano yung time na gusto ko. Hindi na ako inom ng gamot. So ang hirap. Ayoko nang bumalik doon sa buhay na positibo ulit sa TV. So ayun. So pag na-cleared na kayo sa medical, mag-ingat-ingat na lang kayo. Huwag na kayong lalapit sa kung sino-sino. Though hindi naman natin syempre ginuhusgahan yung mga currently may TV. Pero maganda na mag-ingat tayo na mga taong may TV dati. Kasi alam mo, para naging healthy rin tayo. And dati kasi inuman, di ba? Paso. Ngayon, kanya-kanyang paso na para hindi na magka-TV, di ba? Parang mas healthy, di ba? Mas safe. Pag nag-iingat, mas safe. So, ayun. Parang tuloy-tuloy lang tayo sa Canada, mga pre. And ayun lang, so balikan ko nga pala yung mga nag-comment. Thank you sa 6 million na nag-comment sa YouTube video na nakaraan. So patigyan pa rin pala yung damit ko, no? Ayun.
So yun, salamat sa mga check ko lang yung mga nag-comment sa 6. Ako pa pala yung dalawa dun sa 6 million. Sa 6 ako comment. So may 4 na nag-comment. Una si @user UC6 something. Boss, nag-positive ako sa skin test pero okay naman yung x-ray. Parang ang ibig sabihin kasi niya na possible na meron kang TB germs sa system mo, sa body mo. So pag meron kang latent TB infection. Kaya siguro pinag-i-sputum test ka, sir, kasi para ma-sure na hindi active sa TB mo. So skin test positive, ibig sabihin possible na may TB ka sa body mo. Kaya kay papasputum para sure na hindi active si TB mo. So pag nakita niya na active si TB, ayun, same process. Si smear mycobacterial, sana mag-negative ko doon. Pero lalo na si culture kasi siya yung pinakamalala. Kasi 3 months po yung incubation niya. So within 3 months sana walang mag-grow na bacteria doon sa sputum mo. Para tuloy-tuloy and hindi ka mag 6 months medication kagaya ko. So pag-pray kita, boss. Pero 1 month ago na yan, sana hindi naman tumuloy sa 6 months na medication yung tests mo, yung sputum test mo. Ayun, kay @FranzSQ3FQ, Lods, pares tayo ng sitwasyon ng kaso sa Dubai ko na tinuloy ang gamutan. Napakamahal magagamutan dito pero choice ko ako mag-start ng unang gamutan September 1. Dito ako sa Dubai na hire, kaya dito na rin ako magaling. Sa Quebec pala ako sana mapupunta. God, sabangan ko susunod na upload mo. More power and good luck. God bless. Yes, thanks, boss Franz. Ayun, sana malapit ka na matapos. September 1. March, matatapos ka na sa medication mo, boss. Ayun, sana tuloy-tuloy ka na rin sa gamutan and kita-kits tayo sa Canada next time. And kay @engineer9, sir, nasa Canada na po ba kayo? Nandito pa ako, sir. Walang snow dito, nasa Maynila pa rin. Sino pa rin ang damit, pero may jacket lang. Nandito pa rin ako, sir. Punta ba kayo sa Canada? And kay @DaleBaliwag639, natuloy ka na ba, sir? Same time case. Hi, sir, pang ilang months nyo na po nasa Pinas pa po ba kayo? Ayun, hindi pa ako natutuloy sana, pero hopefully by March or April makalipad na tayo. Waiting na lang sa OAC, and once ma-receive nyo na yung certificate na yun, makapag-usap na kami ng employer tungkol sa booking details and makalipad na tayo sa Canada. And ayun, sana next time, and sa next na update ko siguro try ko mag-update paminsan. Pero ayun, share ko yung mga nangyayari sa akin next time about sa Canada, kailan ako lilipad, and siguro gagawa rin ako ng video sa pagpunta ko. Ayun, pero automatic ba yun na pag pupunta ka ng Canada magiging vlogger ka? Say corny. So yun lang, guys, salamat sa panonood. Ayun, sa mga pupunta at nagbabalak pumunta ng Canada, good luck sa inyo, mga par. Kita-kits tayo doon. Sa Toronto nga, ay hindi pala ako sa Toronto. Ang sabi sa akin sa New Caledon, Ontario, Canada ako pupunta. And hindi ko alam kung anong meron doon, kung saan ako exactly mag-i-stay or saan store. Pero update ko kayo next time. And yun, napakahaba na ng video ko, pero yun lamang po, mga boss. Like, share, and subscribe. Kita-kits tayo dyan sa Canada, and next time share ko kung paano mag-apply sa Canada mga bilisan. I mean, walang gastos. Discount ko. Like, share. See you guys. Happy New Year. Good luck. God bless. Bye-bye. Pero automatic ba yun na pag pupunta ka ng Canada magiging vlogger ka?